Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagamat napagod ho ng konti, pero masarap po ang pakiramdam, di ba? Ngayon pong umagang ito, meron po tayong ilang mga kapatid na magbabahagi. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Marlene Hernandez. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen. Salamat, Ama. Pinupuri kita, O Diyos. Uli ninyo akong pinatayo, O Lord God. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Sapagkat kayo, Ama, ang aking itinataas. Ninulwalhati, pinupuri sa lahat ng oras. Maraming salamat, Ama. Magandang gabi po sa umagang ito. Magandang umaga, ano ba yun? Magandang umaga po sa gabing ito. Ang isi-share ko po, nung pumunta po ako dito na kasama ko po yung anak ko, na may sakit po na hindi ko po alam dahil namamaga lahat ng buong katawan. Ngunit alam ko pong yun ay may diabetes. Ngayon nagpunta po kami kay Apo. Ang sabi ni Apo, dialysis ang kailangan, dahil sobra nang maga ang katawan, baka sa bato na tumama. Bakit parang hindi ako natinag? Parang hindi ako kinabahan nung sabi niya na dalhin ko na daw sa doktor. Sabi ko, ang ginawa ko po, lumuhod po ako sa mahal nating Divine of Mercy. Ama, narinig niyo po ang sinabi ni Apo. Ang doktor, Ama, ay gagamitin niyo na daluyan ng iyong banal na espiritu. At ang lahat ng iinumin ng aking anak ay katugma ng kanyang karamdaman. Mga brothers and sisters in Christ, talaga ang Panginoon ay hindi natutulog. Talaga ang lingkod ng Diyos, wala siyang pinabayaan na lingkod ng Diyos. Pag kayo po tumawag sa Kanya ng taimtim, andun talaga ang gabay at patnubay niya. At purihin ng Ama, sapagkat lahat po ng gamot ay naging tugma at wala na pong naging manas. Ang anak ko po, hindi ko po madala dito dahil nasa Parañaque po. Pumupunta lang po dito, minsan bumibisita, minsan nadadala ko dito, pero ngayon hindi pa po nagpupunta. Pero nagte-text po siya, Nanay, huwag ka nang mag-alala. Dahil wala na akong manas at nakakakain na ako ng mabuti. Sabi ko, anak, lahat ng gamot na iniinom mo na bigay ng doktor, itaas mo sa Ama. Bago ka uminom, ay manalangin ka muna. Na ito ay sundan niya ng tanda, himala at kababalaghan. Sa kapagkat ang Ama ay nandoon ang kababalaghan, at talagang espiritu niya ay laging tumutulong sa may karamdaman. Lalo tigit ang mga isang pamilya na wala talagang may tutustos. At ngayon po sa kasalukuyan, nakakakain na po siya at wala na pong manas sa katawan niya. At palibhasa po, ang sabi ko sa kanya, ang sabi kasi ni Apo, yung bayabas ay gamot sa diabetes. Lalo't dahil po mapakla po yon. Yun ang yan ang iniinom niya at saka yung ngumangata siya ng yung gamot ng kasitaba. Kasitaba ang kanyang ginagamot. Awa po ng Diyos ay mahusay na siya dahil parati ko po kinokontak at talaga pong iba ang himala ng Diyos. Talaga ang buhay kanya, kung duduktungan pa niya ito, talagang umaasa tayo sa Ama.
Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po. Isa pong patutuon na ang Panginoon po maraming ginagamit. Basta po may pagkilala lamang po sa Panginoon. Kahit po sino kayang gamitin ng Panginoon. Kamukha po ng sa inyo. Ang una niyong hinanap ay ang Panginoon. Hiniling niyo sa Kanya na pagkalooban kayo ng kapamaraanan, pagkalooban kayo ng tao na makakatulong sa inyo. Pinagkaloob niya po sa inyo. Kaya tayong lahat lamang po magtiwala po. Ang una po nating hanapin ay ang Panginoon. Ano man ang pagsubok ang pagdaanan natin, siya ang natin tatawagin. Amen po ba? Ang susunod po natin tatawagin ay magbibigay po ng isang awitin, ang ating pong kapatid na Eli Turla. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po muli sa gabing ito at ako po inaatasan muling mag-alay po ng isang awit. Tulungan niyo po ako at kung maliligaw po ako, hindi ko po masyadong kabisado. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa kang ikaw ang isipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Maraming salamat po. Napakagandang awitin. Bawat po sana tumayo dito, awit man o pagbabahagi, namnamin nyo lamang po ang kanilang mga sinasambit, sigurado pong may madarama kayo.
Ang tunay nga pong tagumpay at kagalakan ay nagmumula po sa ating Ama. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin magbabahagi ay ang ating kapatid na Opel Sangkap. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. We praise and thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po mangulat maghari ang banal mong Espiritu. Nawa po patnubayan mo po ako. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, bagamat medyo malat pa po, subalit sa kalooban po ng Ama, okay po yung aking pakiramdam. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat huling linggo na po ng gawain na pinagkaloob niya po na magbahagi po ako sa inyong harapan sa kanyang kahiwagaan. Walang hanggang papurit pasasalamat po sa ating Diyos na buhay sapagkat isa po ako sa napili niya sa dakong ito. Ang ibabahagi ko lamang po, yaman pong niloob po ng Ama na magbahagi po ako. Babalikan ko po yung bahagi ng kaninang tanghali sapagkat napakaganda po ng bahagi ng kaninang tanghali, subalit di po niloob ng Ama na ako po ay magbahagi na ang sabi po, paano mo mapapakita sa Panginoon ang iyong pagmamahal. Ganang akin po, hindi ko po kayang sambitin, tanging Ama lamang po, subalit para sa akin po bilang isang lingkod ng Diyos, hindi mo maaaring sambitin na ang isang paglilingkod ay isang pangako na dito sa banal na dambana, kundi yun po ay namunukal sa ating puso. Sapagkat kanina pong nag-Holy Spirit, mayroon pong ipinasikal sa akin ng Ama na isang butong mainam na kung ipupunla ng Ama sa ating puso, kung ito ay hindi tuluyang madidiligan ng Ama, ano nga po ba ang halaga ng isang butong iyon? Wala po mga kapatid. Kaya ang isang tunay na pag-ibig na maipakikita mo sa Ama, kapag pinunlaan ka, marapat lamang po na ito ay sa bawat araw po ay madiligan sa papaanong paraan po. Yun po ay sa pamamagitan ng pakikinig po natin ng mga banal na salita na iluluwal ng ating mahal na Ama na isa sa buhay po natin ito sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin sa ating kapwa. Sa akin pong sarili, hindi ko po sasabihin na ako ay isang ganap na. Lalo na po ngayon sa kasalukuyan, nagsusumakit at nagsusumikap po ako na makatupad sa kalooban ng Ama sapagkat sa aking kalagayan po sadya nga pong napakahirap. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat nagagampanan ko po iyon. Kaya doon lamang po ay napapakita ko po sa Panginoon kung papaano po ako nagbabalik ng pagmamahal sa Kanya. Sapagkat kung bilang sa akin lamang pong kakayahan, wala po akong maibabalik. Sa pagtupad ko lamang po sa kalooban ng Ama, yun lamang po ang maibabalik ko sa Kanya. Yun po ang pinagyayabong ko po sa aking puso't kaisipan, na hindi ka kailangan mangako sa Ama, sapagkat kahit kailan, hindi po hiningi ng ating Panginoon na tayo'y mangako para maglingkod ka. Yun po ay dapat po ay munukal po yon sa ating puso't kaisipan, na kailangan mong tumupad sa ating Panginoon na iyon tinanggap sa dakong ito. Kaya ako po sa bawat araw ng aking pamumuhay, pinagsusumikapan ko po na ang bawat mensahe ng mahal na Apo Kunching, ayaw ko pong mawaglit sa aking puso't kaisipan sapagkat napakalaking bahagi po ng mga banal na salitang naririnig ko sa aking buhay, na ito po ay nagagamit ko sa aking pamilya. Ito po ay nagiging bitamina ko sa aking katauhan, maging sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa ating Panginoon at sa ating mahal na Apo Kunching, sapagkat kundi dahil sa isang mahal na Apo Kunching, lahat po tayo dito wala.
At kaya po tayong lahat na inakay ng ating Panginoon, malapat lamang po na pagsumikapan at pagsumakitan po natin na makatugon sa panawagan ng Ama. Yun lamang po at maraming salamat. Kung nabatid po ninyo yung isang tinura niya na hambing sa isang buto, maging lingkod man po o tagasunod, yambing po natin ang ating katawan lupa na isang halimbawan lupa na natamnan na ho ng isang buto na kailangan diligan upang tumubot yung mabong. Ganon din po ang ating pananalig pananampalataya. Pagka po tama pong nasa atin na, subalit kung hindi po natin sa patuloy na hanapin at kikilalanin, ito'y mamamatay na para din halaman pag hindi nadiligan. Ang presensya po kasi ng Panginoon, maaaring mawala po sa atin yan pagka hindi natin sa tuwina naririnig ang mga banal na mensahe. Amen po ba? Ang susunod po natin tatawagin ay ang ating kapatid na si Lovely Hernandez upang awitan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, gusto ko pong bigyan ng pasalamat ang ating Panginoon sa pagbibigay niya ng panibagong buhay sa akin. Sa kaalaman po ng lahat, may nangyari po kahapon sa akin. Pero sa awa po ng Diyos, ito po sa inyong harapan at nakadindig po at buhay na buhay. Maraming salamat po. It's not at all that, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope. There's no need to run. Lift
Sandali lang po. I was down and I've been feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me your own. You're always there to lend a helping hand when good friends are hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Maraming salamat, kapatid. Galing mawit, manang-mana sa kanyang mama. Ay, sa papa ho pala. Ang susunod po natin tatawagin ay magbibigay din po ng isang awit, si Nanay Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat pong muli, Ama. Salamat, anak, sa damdaming handog sa iyo ng Ama. Salamat po. Wala po akong masambit kundi salamat at patuloy na humihingi ng pangunawa. Sabado po ngayon,
pangako ng Ama, Sabado, patitindigin niyang muli ako sa harapan. Kaya po, marahil hindi na ako magbabahagi. Kanina po, pagkatapos kong dumulog, narinig ko ang kapatid ko, ang pambungad niyang sinambitay, nangabit po ba kayo? Hindi po ako nalumbay, subalit kailangang iluwal ng aking damdamin sapagkat pag-aatas. Nangabit po ba kayo sa pagluhod? Hindi po. Marahil napatagal ang pagdulog. Hindi ko binilang at hindi ako nagbibilang ng minuto o sandali. Kundi ang katotohanan ng pagdulog ko sa Ama, bago ako dumulog sa Kanya'y hinihiling ko na kapag sapat na'y patugutin niya ako. Sapagkat ang paniwala ko sa pakikipagniig sa Ama ay hindi ko maaaring orasan at tingnan ng aking relo. Maliban sa pag-awit, kaya kong kontrolin sapagkat hiniling ko sa Ama. Nakasikal ang espiritu at damang-dama ko kung paano niloob ng Ama na dumulog ako sa Kanya para sa ating lahat at sa ating minamahal na Apo kunsing bilang itinalagan niya. Hindi po ako nalumbay, kundi nais ko lamang pong muling sambitin. Nangawit po ba kayo? Salamat po. Sapagkat ang inaasahan ko ay, dagalak po ba kayo? Subalit narinig po na aking pandinig ay, nangawit po ba kayo? Kung magkagayon, salamat po, di kayo nangawit. Sapagkat ang ating kapatid na si Isidora, bagamat nakahiga siya sa kama, ay hindi siya nangangawit na sumubaybay sa ating gawain. Get well soon, kapatid, na ito ang isang awitin na hinihiling niya na kapag siya'y nakaraos na doon sa kanyang pagpapagamot ay awitin ko sa kanya para po sa inyong lahat. Ang title nito, anak, Just a Closer Walk with Thee. Yung pangunahing letra ay, I am weak, but I am strong. Di ba ang ibig sabihin nito, Teacher May? Weak ako. Maaring weak ako kasi may karamdaman ako sa katawang lupa. But I am strong. Strong ako dahil yung Espiritu ng Panginoon ay nararamdaman ko, nananalaytay sa katauhan ko. Amen po ba? Kaya mga kapatid, hindi lamang ito sa kapatid nating si Isidora ko nais ihandog, kundi nais kong ihandog ito sa ating lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Just a closer walk with Thee. Isa po ito sa paboritong awitin ng ating kapatid na si Isidora. I am weak, but I am strong. Jesus kept me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to you. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but I am strong. Jesus, keep me from all wrong. As long as I walk, let me walk
close to you. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po. Ang susunod po natin tatawagin ay ang ating pong Mother of the House, si Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Muli ay isang mapagpalang umaga po sa gabing ito na sa bawat araw, kung paano po tayo ay mabibilang ko pong napakapalad na sa dakong ito ay pinupunlaan ng mga binhing maiinam ng ating Panginoon. At yun ay sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Habang andun po ako sa taas, sabi ko nga, Ama, sadyang kung babaybayin mo ang bawat kaganapan sa mundo, maging sa kapwa mo tao, hindi ka na safe kahit kanino. Amen? Sabi ko nga sa tuwina, sa kalikasan, kayang kontrolin ng Ama kung ano yung pwedeng maganap. Sa tao, siya lang din yung may karapatan para makontrol kung anong dapat maganap. Sa buong mundo, ganun din. Subalit, kung ang panghahawakan mo ay ang kapwa mo tao, yung kaya ng Diyos ay hindi kaya ng tao. Amen po ba yun? Kaya, kabaliktaran ang nagaganap. Kapag ang panghawakan mo ay tao, at hahanapin mo yung kaukulan na damdamin bilang tao, sa mundo, kapag pinagnilayan mo, na ibinigay ng ating Panginoon na pantay, pakinabang na dapat ay kamtin ng bawat isa, anong naganap? Naging malabis ang tao. Amen po ba yun? Makikita po sa ating mga kalikasan, bakit nagaganap yung mga hindi dating binabaha, nababaha na ngayon. Sapagkat yung mga bundok, nagiging patag na. Amen? At sa kapwa-tao naman, naroon po yung kaukulan na makikita mo na sadyang may demonyo. Amen? May kalaban. Sapagkat ang hari nga po ng kadiliman ay laganap na rin po sa mundo. So walang makakakontrol niyan kundi ang ating Panginoon. Kaya sa bawat araw sa dakong ito, yung binhi na ipinupunla po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay higit po nating dapat pahalagahan. Amen? Sapagkat yun po yung makapagtatakip doon sa kaukulang nagaganap na kung dapat ay matakot tayo sa mga sinasabi ng tao, subalit dahil may binhi na ipinunla sa puso mo, yung takot na yun ay nawawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, na sa bawat araw, sabi ko nga, natural po, damdaming tao, naroon yung parang haging sa puso mo na bakit nga ba nagagawa ng kapwa-tao na tinanggap ang Ama, ngunit sa nguso lang, taliwas doon sa ginagampanan na dapat ay ang mabuting Ama ay, yun din po yung makita sa bawat isa. Kaya sa dakong ito, sa tuwin na po'y pinupunto ko po sa bawat isa na lahat tayo ay nakinabang sa dakong ito. Amen? Wala man po kayo nakikita na ibinibigay po sa inyong material, subalit ang paanyaya ng Diyos na siyang nagbibigay ng lahat para sa tao
ay naririto na sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At nararamdaman ko po yung pangangalaga ng banal na Espiritu sa bawat punla na itinatanim sa puso ng bawat isa. Amen? Sulong po, magnilay po kayo na sadya pong pinahihintulutan ng Ama na yung script ng buhay ng bawat isa ay parang pelikula. May bida, may kontrabida, at sa pasimula, makikita mo yung bida laging talo. Subalit yung ending, yung bida ang buhay. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, bakit ito po yung binahagi ko po sa inyo? Ganyan po kahalaga yung bahagi ng Diyos sa bawat isa. Na sa bawat araw, hindi nga tayo ang bida, kundi ang Diyos. Na sa bawat tumutupad ng kalooban ng ating Panginoon, na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching sa dakong ito upang punlaan po ang bawat isa sa puso ng tunay na binhi, na siya rin ang nangangalaga. Ang tanong ko ito, bakit kaya namamatay yung binhi na yon? Samantalang minimithi ng Diyos na pangalagaan araw-araw. Sino kaya ang may kulang? Tao. Hoy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yun po yung bilang pagkatao, dumaraan yung lumbay. Natural lang po yun. Subalit, naroon yung galak na mas lamang. Subalit bilang isang lingkod, ang lumbay ay hindi na sa sarili kundi yung kaukulan na ito yung ginagawa ng Ama napakabuti, ito yung ginagawa ng Ama napakaganda. Subalit, bakit yung tumanggap na totoo sa Ama, nararamdaman yung ganda at mabuti, subalit yung sabi tumatanggap sa Ama, hindi maramdaman yung mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun? Naunawaan niyo po ba ang nais ko pong ipahiwatig sa inyo? Kaya mga kapatid, ipaalaga po natin yung mga binhi sa ating puso na ipinunla ng ating Panginoon. Kung sino ang nagpunla, siya rin po yung mga ngalaga. Subalit kung ang layon lang ng bawat isa ay magpunla at hindi pinaalaga doon sa nagpunla, sigurado, kanya-kanyang diskarte na po yun sa salitang tao. At usually po, kapag hindi mo nga alam kung ano yung binhi na pinunla nung nagpunla sa'yo at ikaw na yung nagsolo ng mga laga doon, mas lamang dyan namamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po. Nawa po maunawaan niyo po ang pagbabahagi ko. Sapagkat sa dakong ito, araw-araw, dinidiligan po tayo ng Panginoon sa kataon nating mahal na Apo Kunching. Yung ipinupunla po niyang binhi sa ating mga puso, kagaya po ng binhi na ipinunla sa aming mga puso bilang mga alagad, pinangangalagaan po kami ng banal na Espiritu sa katauhan na ating mahal na Apo Kunching upang yumabong at lumago. Bakit po kaya minimithi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na ito yumabong? Saan natin dadalhin yung bunga? Amen? Sige po, magnilay kayo. Tayo ba ang makikinabang? Oo, maaaring tayo lang. Subalit mas lamang na ang makikinabang ay marami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ang paanyaya po ng ating Panginoon bilang isang alagad sa dakong ito, siyempre po, kapag inari po natin na tayo anak ng Diyos, ibibilang na po natin ang Diyos na tunay na magulang. Amen po ba yun? At sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching ang binigyan ng karapatan ng Ama. Kinalugdan niya, pinagtiwalaan niya, binahagi niya, inilapat niya sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang tayo ipangalaga ng Diyos sa kanyang mga kamay. Amen? At kung magninilay po ang bawat isa, syempre po, nawa po makuha niyo po yung pagbabahagi ko po upang maging isa po tayo sa layunin ng ating Ama na ibinaba sa ating mahal na Apo Kunching, na layunin din ating mahal na Apo Kunching upang maibalik tayo sa Ama na kagaya kung paano siyang tumutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So sa ganung pakaraan, walang sayang. Amen? Ito po ang, sabi ko nga, sa bawat pagtindig ko sa gitnang ito, hindi po ako mangangaral. Ito ay isang paraan ng pagninilay na binabahagi ng Ama bilang extension kanya sa lupa, bilang anak niya.
Ano ang magiging silbi mo? Bakit ka nga naririto? Amen? Ano ang magiging silbi mo? Bakit ka nagpapunla ng binhi na mula sa Diyos? Ano magiging silbi mo? Bakit nga ba ang dakong ito ay pinili mo? Amen? At yan po yung kabuuan ng naasa ng ating Panginoon. Bakit may isang apo kunching nagparaya, nagbata, maging ang kanyang pamilya, pinagparaya, ipinaubaya, ando na po lahat eh. So, yung sacrifice, ginagampanan na po niya. At tayo naman po, na pinangangalaga ng Diyos sa kanyang mga kamay, alangan naman ba na tayo ay maging bingit bulag sa bawat araw na pinapastulan tayo? Hindi na marapat, ano po, kundi tanggapin po natin. Sapagkat yung ginamit ng ating Panginoon, may katangian na ginusto ng ating Diyos na pag-aari na niya. At hindi natin pag-aari. Kaya sa madaling salita mga kapatid, yung pagpunla ng Panginoon sa bawat isa sa dakong ito, hindi lang natin dito magagamit. Kundi paglabas natin dito sa dambanang ito, maihahayo natin yung pinunlang binhi na yon upang maraming gumusto sa kalooban ng ating Panginoon. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang napakasarap ipagnilay na sabi ko nga, kung araw-araw ang ibabahagi ko ay ang karanasan ko, paulit-ulit na lang. At kung araw-araw ang ibabahagi ko po ay yung kaukulang nagaganap bilang personal na buhay, magsasawa po kayo. Subalit sa gitnang ito, inuulat at inihahayag ko po sa inyo yung katotohanan. Sino ba ang tinanggap natin sa dakong ito? At bakit ang dakong ito pinagyaman ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching? Sino ang makikinabang? Di ba tayo? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po ang bawat kaukulang binhi na ipinunla ng ating Panginoon sa bawat isa ay maging mithiin ng bawat isa na ito'y mapalago. Amen? Hindi naman ibig sabihin na sa isang puso mo ay pupunlaan ka ng 3 binhi ng Diyos. Hindi. Sapagkat hindi maaari maglaban yan. Kundi ipupunla niya sa iyo kung ano yung kaya mo, natupdin mo, natuparin mo, upang makita ng bawat kapatid at anak ng ating Ama na ito pinunlaan ko ang anak ko na magpakababa. Pinunlaan ko ang anak ko ng binhi para magpakabuti. Pinunlaan ko ang anak ko ng binhi para maging mapagbigay. Pinunlaan ko ang anak ko para lumingap. Sapagkat hindi lang po yan maaaring ibigay sa isang tao, kundi distribution po yun ng binhi. Amen? Sa iisang kamay na pinagmulan, ipupunla sa bawat kalooban at ang makatutupad sa kanyang kalooban, binhing mainam na ibtinanim ng amang mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, masarap. Naroon po yung, sa katotohanan lang, ang lumbay lang po ngayon ng mga lingkod, yung kaukulang, alam kasi na ang pagbaba ng banal na Espiritu, ang bahagi sa bawat isa ay ipinadadama yung katotohanan gawa ng Diyos. Subalit, mahirap din po ang kalagayan namin, lalo ating mahal na Apo. Sapagkat, lalo ng mahal na Apo, alam niya po kasi, sinasabi po ng Panginoon kung sino ka, anong laman ng loob mo, at hindi ito maaaring pabulaanan. At sa kalooban ng Ama, yung karampot na bahagi na yon, ibinabahagi rin po pag nakadatal sa bawat binahaginan ng kaukulan kung sino ka. At yun po yung lumbay po namin. Kapag hindi po namin nailahad yung patungkol sa ating Diyos, na alam mo ang totoo pero tinago mo at nakita mo yung mali sa kapwa mo at hindi mo inilahad yung totoo para matama siya, nalulungkot din ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dawa po makuha niyo po to? Ito po yung alam ko po na isang partisyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat sabi ko nga sa ating mahal na Apo Kunching, ibinaba ang salita ng puro. Ang ginamit ay puro. Ang naglahad ay puro. Subalit na ikinalat niya, marami ng version. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, hiling ko po sa Ama, sa dakong ito, kung paano ang ating Panginoon ay akyat panaog ang kanyang banal na Espiritu at hindi nawawala kailanpaman. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, nakasuta naman po siya at nakadamit pang tao na kagaya natin. Subalit ang Panginoon na nagmay-ari sa kanya, naroroon sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Nawa po tayong lahat, ang binhi na ipinupunla ng Diyos sa dakong ito ay huwag masayang. Hinihiling ko po sa Ama upang palagay ko po kapag ang binhing ito ay parehas na pinangalagaan na nagpunla,
wala siguro malulumbay na kahit isa. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At ang pagkalumbay naman po sa mga kaganapan, hindi naman lumbay para ikaw ang manghina, kundi lumbay na kulang na lang sabihin mo, ano pa ba ang gusto mong patunay para maitanim sa puso mo na eto na ang Diyos. Inaakay ka na, ginigising ka na, binupunlaan ka na, pero ayaw mo pa rin. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, pag uwi po nyo ng tahanan, mapagnilay nyo po yun. Ang bawat aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay huwag nating sayangin. Opo, walang mali. Bawat pagpunla niya ng mga salita sa ating mga puso ay isang paraan na kailangan gamitan din po natin ng pagninilay. Amen? Hindi ko po kayo iniutusan. Subalit ito po ay ginagampanan po ng bawat isa bilang alagad, pagninilay na malalim upang makita po natin ang kagustuhan ng Diyos at mailapat natin ang puso natin sa Kanya. Tayo na lang po ang kailangan lumapat sapagkat nilalapat na po ng Diyos Tayo lang po yung umaayaw. Distansya pa rin po ang tao. Subalit ang Diyos, wala nang distansya sa tao. Nasa tabi na natin, nasa harap na natin. Subalit tayong mga tao, tayo na lang ang magmiting ilapat sa Diyos ang ating mga puso. At yan po yung iiwanan ko po sa inyo sapagkat alam ko po na ang ating Panginoon, maibibigay niya ang lahat ng bagay, wala naman sa material ang tunay na kagalakan, subalit yung mailapat mo ang puso mo sa Diyos, na kung paano niyang nilalayo na ilapat sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga aral, bawat isa makapagbibigay galak sa ating Panginoon. At nawa po, kung paano ang pagsusumikap ng ating mahal na Apo, na sa katotohanan lang, ang banal na Espiritu ang nangungusap po sa ating harapan, wala nga po talagang malilihim. Amen? At bawat tingin ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, tumatagos po yan mula ulo hanggang talampakan. At hindi man po kayo magsalita at magsambit, pinababatid po yan ng Ama kung ano yung marapat. At minsan, sa karampot na karunungan na ibinahagi din po ng mahal na Apo Kunching sa mga alagad, naroon po yung totoo po na bakit nga ba nagiging bulag at bingi ang tao sa ating Diyos. Nawa po sa kapatirang Divine Mercy at sa dakong ito, kung paanong ipinupunla ng Diyos ang kanyang mga aral, ang magandang balita, na magbibigay daan upang matunto natin ang katotohanan. Naway wag tayong maging bingit bulag, kundi higit natin pahalagahan upang sa bawat araw, ang pagkakataon na tayo binubuhay ay wag masayang magpakailan paman. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat nagsipagbahagi at umawit